Doon sa mga kaibigan natin nagtatanong kung saan pwede mag-apply dito sa Switzerland, alright, tutok na. Kung ikaw'y bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. Huwag kaligtang hampasin ang notification bell. Manood muna at least 1 or 2 minutes bago mag-subscribe para legit tayo. Tamang na rin yung mga kaibigan, gusto kong bigyan diin o sagutin yung mga katanungan ng ating mga viewers na kung saan sila pwede mag-apply ng work dito sa Switzerland. Dahil nga po, walang recruitment agency outside ng bansang ito ang Switzerland. So lahat localized, lahat dito lang. So if-feature ko dito sa inyo, i-walk through ko kayo, isa sa kilalang malaking recruitment agency rito at i-try nyo mag-apply doon. Very challenging, ha? Very challenging ito, pero i-try natin. Ito, i-share ko sa inyo. So, ito po yung Manpower Recruitment Agency rito at dito sa site nila for job seekers, tayo yon. Ayan, nandito naman nakalagay, may mga specializations dito, healthcare, skilled, technical, and construction. Ang site na to ay nagde-dual sila ng more on technical. Okay. So i-click natin itong skilled and technical and construction. Okay. So pag click natin 'yan, ang makikita natin ay ganito. Okay. Ito ay halong English pero ang job description at saka yung pangalan ng company in German. Okay. So ayan, try natin apply now. So, sa kaliwang side po makikita nyo yung result. Okay, yan. Nandito yung industries. Kung gusto nyo makita anong mga openings ng bawat industries na yan, i-click lang natin yan. Ayan, halimbawa, mayroon silang technical and engineering, manufacturing and distribution, construction, logistic, finance and administration, marketing and trade, automotive industry, medical, hotels and restaurants, so on and so forth. Okay. So, teka, babalik lang ako doon na pakita ko sa inyo. Then, specialization. Okay. Ayan, business professional, construction, medical, engineering. Yan. Gagawa ng relos and meron din. So, job type ay function. Itong function. Ito. Kayo na magbasa. Tapos, ano pa? Yung job type. Yung job type po, dalawa yan. Yung full-time at saka part-time. Okay, full-time, alam natin sa bansa natin, regular job. At saka part-time, easy, di ba? Ibig sabihin, hindi ka regular. Pero ora ka. So, i-try natin dito sa all industries. I-try natin i-click natin yung maraming nagtatanong logistic eh. Yan, logistic. Okay. Try natin yan. So, anong lalabas? Ito. So, pag clinic nyo ang logistic and transportation, 304 ang available ngayon. Date ngayon ay 23. So, ito yung makikita nyo na mga klaseng trabaho. Itong sortier met arbeiter. Yan. Yung mga nagsusort. So, makikita nyo naman dito. Yan. Kayo na po ang pumili kung ano ang skills nyo. Kung saan kayo skilled, din doon kayo mag-apply syempre, di ba? So, ito lang, iba-browse nyo lang. At kung ibang trabaho naman, ang hanap nyo, hotels and restaurant, ito rin yan. So, ayan, 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 ayan. So, tiyagain nyo lang, guys. I want to be honest with you. Napaka-challenging po sa ating third country nationals ang ganitong klaseng pag-a-apply. Kasi nga po, una dyan, mayroon tayong language barrier. Okay. Gusto ko maging honest din sa inyo, hindi po ganun kadali mag-apply tayo na third country nationals. Marami akong videos dyan na shinare sa inyo para maintindihan po natin kung bakit. Panoorin nyo na lang. Pero mayroon namang mga Filipinos na naging successful sila sa kanilang pagsubok, pag-try na mag-apply. Marami tayo dito mga Pinoy na nandito na rin. Sila ay hindi tumigil dahil may goal sila, gusto makapag-work dito, nakahanap naman ng trabaho. Ang point ko, kung magta-try kayo,
Mabait ang Diyos, 'di ba? Kung gusto niya talaga kayo dito mag-work, ay makapag-wo-work kayo. Kaya mag-pray and pray habang naghahanap ng trabaho at maging masipag tayo sa pagse-send ng resumes natin. At gahandahan natin siyempre ang ating resume. Dapat moderno siya, dapat yung naangkop, hindi yung katulad sa Pilipinas na sobrang kapal, sobrang haba. Mayroon mang paraan na puwedeng paiksiin lang 'yan, isang page basta siksik siya at nandoon lahat ng ano mo, talagang skill mo makikita roon. So, lahat ng skills mo naroon, yung work experience mo naroon. So, kayo na pong bahala diyan sa areyang 'yan. So, guys, tiyagain niyo lang ito. Baka sakali ito yung dahilan o rason para kayo makapag-work dito. Challenging siya, pero wala namang imposible sa taong matiyaga. So, yun lang. 'Yan, kung meron kayong mga katanungan, just comment down below. Try ko sasagutin 'yan. Gagawan natin ng solusyon yung mga isyung gumugulo sa inyong mga kaisipan. So, marami pong salamat sa inyo at hari nawa makahanap kayo ng work sa bansang ito. Try and try lang tayo. Huwag niyo pong kaligtaang i-subscribe, ang channel na 'to para sa mga upcoming videos po natin. Siyempre ang keyword natin doon yung notification bell. So, kaya ko sinasabi na manood muna kayo ng 1 or 2 minutes bago mag-subscribe kasi kung makita niyo ang videong ito, subscribe kayo kaagad, pagkatapos nun mawawala rin kayo. So, kasi tinatanggal, tinatanggal. Hindi ako nagtatanggal kundi alam niyo na ang system. Tinatanggal yung mga taong hindi nanood muna, nag-subscribe agad, nawawala kayo. So, kung mawala kayo, hindi ko kayo mano-notify sa mga upcoming videos natin. Kaya ko po, 'pag nanood po tayo, kahit anong video po, kahit anong channel o YouTube channel po, 'pag nanood kayo kung gusto niyo ma-notify kayo ng channel na yon, dapat manood muna kayo at least 1 or 2 minutes bago mag-subscribe para dikit-dikit po tayo. Marami pong salamat and good luck.